Tao po sa kabundukan. Nandyan po ba yung asawa ni Ate Marie? Nakalimutan ko itanong yung pangalan. Kaya asawa ni Ate Marie na lang. Tao po! Diyos ko, sumagot naman po kayo dahil malayo na itong nilalakad namin. Hello! Tao po! Ay, may bata para mga kabayan. Sorry. Meron palang baby. Hi! Kumusta? Okay lang. Pwede kong ilagay yung mic para marinig kita. Okay. Kumusta? Okay na po. Okay. Sinong kasama nyo dito? Hindi po, dalawa lang po kami. Sinong dalawa? Dalawa lang kinang anak mo? Opo. Bakit nasan si mister mo? Naglilinis po. Na ang mga pananim nyo? Opo. Pangalan mo? Marie po. Si Marie. Ilang taon ka na, Ate Marie? 20 po. 20. First baby mo? Opo. Oh, wow. Ito ang bahay nyo. Opo. Ang cute naman ng bahay nyo. Tulog na tulog si baby mo. Oh. Tanghaling tapat kasi napakainit. Tapos sabay dito yung tirahan mo no, malamig sa loob. Dahil yung gamit nila ay puro mga dahon ng mga saging. Plus, gano'n din po yung kanilang bubong diding. Ding-ding. Bubong at ding-ding mga kabayan ay gawa galing sa puno ng saging mga kabayan. Kaya malamig talaga at masarap ang tulog ng anak niya. Bakit may dahon dyan sa sa dibdib niya? Ha, Marie? Ano yan? Hindi po kasi mainit. Bigay doon. Mainit. Malamig ngayon Mainit dito pa loob. Dyan sa loob. Nilagyan mo ng dahon ng anong nilagay mo dyan? Dahon ng ano yan? Naba po. Naba? Labana? Opo. Yung guyabano? Opo. Para pangpalamig sa katawan niya? Opo. Kumusta man ang buhay-buhay dito, Ate Marie? Masaya po. Masaya? Kahit may baby. Mayroon ng, kumbaga, kahit sobrang hirap ng buhay dito, kahit salat sa pagkain, ngayon na may anak ka na, parang sumigla ka. Opo. Na lilibang sa anak mo. Anong pangalan niya? Joseph po. Lalaki. Opo. Okay, sige. Anong oras kayo makauwi yung mister mo? Iwan ko. Saan ba banda? Malapit po siya. Saan banda? Dito lang? Doon po. Yung may daanan dyan? Opo. Okay, sige. Puntahan namin ha. So, ayun po mga kabayan. Nandyan na yung asawa niya. Hindi naman pwede natin isama kasi tulog yung bata. Ang sarap ng tulog. Saka baby pa. Kaya tayo na lang pupunta. Dyan ay yan lang yung daanan namin. Opo. Okay, sige. Saan, be? Alam nyo, be? Ha? Makakan pa na ibon. Saan? Saan? Turo mo. Saan, be? Ayan po, diretso. Ayan. So, ayan mga kabayan. Diyan lang daw yung daanan. Dire-diretso lang daw tayo. Okay, sige. Okay, ito gawin natin ngayon. Pupunta na naman tayo. Hindi naman tayo maliligaw mga kabayan kasi yung malalaman naman natin yung daanan, dire-diretso lang. So, bye-bye lang natin itong daanan. Medyo mahirap po mga kabayan yung daanan. Mahirap na masukal. So, ito yun mga kabayan Ano ba to? Paki-comment nyo po. Madalang to makikita kahit dito sa kabundukan. Firm. Para siyang firm na na malaki. No? Hindi ko alam. Pero yung mga niya parang firm. Kailang lumalaki siya, ganyan. No? Parang nagiging puno siya. Ayun nga sobrang laki niya Ang sarap ilagay sa bakuran.
pag malawak yung iyong harapan ng bahay, ang sarap itanim. Para siyang ano, plastic, mga kabayan. Ayan no, ang ganda. Pag meron akong sariling bahay at lupa, mga kabayan, magtanim talaga ako niyan. So ngayon po mga kabayan, ay puntahan natin yung asawa ni Ate Marie, yung mister niya na sinasabi niya na nandito daw naglilinis. No? So, nakalimutan namin tanungin pala yung pangalan ng asawa niya. So, paano ito mamaya? Anong itatawag natin? Asawa ni Marie? O, ganun na lang mamaya. So, ganun po mga kabayan, nakita na naman natin kanina, no, nakakaawa. Bata, matanda dito, pag mga katutubong aitas, nakakaawa talaga mga kabayan yung mga sitwasyon. Tulad kanina, nakita natin, bagong panganak, no, bagong panganak yung nanay, tapos yung tirahan nila, yung bahay nila, Diyos ko, ay puro dahon ng puno ng saging, no, butas-butas. Nakakaawa tingnan po mga kabayan. Buti lang kahit papaano binigyan ng isip na magsipag, hindi nagiging tamad. Nagsipag po mga kabayan. Okay, nakakasurvive. Gutom pero nakakasurvive. Pero gutom po mga kabayan. Asawa ni Ate Marie, nandyan po ba kayo? Woo! Tao po sa kabundukan. Nandyan po ba yung asawa ni Ate Marie? Nakalimutan ko itanong yung pangalan. Kaya asawa ni Ate Marie na lang. Tao po! Diyos ko, sumagot naman po kayo dahil malayo na itong nilalakad namin. Woo! Ay, apo, nandoon sa malayo sumagot. Diyos ko. Alam na natin mga kabayan, pag sinabing malapit, kabaliktaran. Pag sinabing malayo, malapit yon. Pag sinabing malapit, malayo yon. Woo! Woo! Ay, basta. Sundan lang natin mga kabayan itong daan. Wala namang paliko-liko eh. Wala namang ibang mapupuntahan. Kaya, dire-diretso. May sumagot nga doon mga kabayan. Ang tanong, kung siya ba talaga yung asawa ni Marie? Baka nagpapanggap lang din ito. Grabe ang sukal dito mga kabayan, oh. Tapos bangin na yan, oh. Ayan, oh. Oh, diba? Akala mo dumadaan ka sa bungangan ng kuweba. No, pag dumaan ka sa bungangan ng kuweba, ay hampasin ka ng malamig na hangin, no, na parang manunuot sa buto-buto mo, mga kabayan. Ay, Diyos ko. Woo! Ay, ayun. Ikaw ba asawa ni Marie? Anong pangalan? Ha? Joseph? Ang sabi sa akin, Jose. Ay, hindi ka pala. Iba. Nasaan ba ang daanan? Saan? Ay, apo. Diyos ko, akala ko nandito lang kausap ko. Nandoon pa pala sa kabila. Ang layo pa lang iikutin ko. Anong pangalan mo? Alam ko, Bangin. Alangan tatalon ako dito. Anong gusto mo? Dito ako dadaan? Abangan nyo po ako dyan. Tatalon ako. Ha? Anong pangalan mo ulit? Joseph. Anong pangalan ng asawa mo? Namali pala si Marie nang bigay sa akin. Sabi niya, ang pangalan daw ng asawa niya, si Jose. Bakit naging Joseph?
Anong ginagawa mo dyan? Tapos? Naglinis. So ay mga kabayan, grabe no. Nandoon, pero ang ikutan mga kabayan, nandoon din. Diyos ko, hindi tayo makashortcut dyan dahil bangin na yan. Hindi na natin madaan na yan. Kaya wala tayong magagawa. Akala talaga niya, dyan ako dadaan. Kaya sabi niya, bangin yan. Meron ako nadaanan dito mga kabayan na isa din to sa mga iniigyaban nila kung hindi ako nagkamali. Ayan po oh. Pag tag-ulan po kasi mga kabayan, merong dinadaluyan o dinadaanan ng tubig kahit hindi siya sibol basta tag-ulan. Parang dyan na sila nag-iigib. Kaya merong alulod gawa ng alat ng saging po mga kabayan, nakita nyo po. Kasi sinasahod nila mga kabayan para makakuha ng tubig. So siyempre, ilang araw na 2 araw, walang ulan. So wala silang makukuha. No? Pero pag may ulan naman mga kabayan, magkakaroon na naman siya ng tubig. Iigib na naman sila dyan. Panghugas, pangsaing, panginom. Ganun po sila mga kabayan. Unlike doon sa Sibol, umulan man, uminit, tuloy-tuloy pa din yung tubig. Malapit na tayo, naririnig ko na yung paglilinis niya. Kuya Jose! Nasaan ka? Nasaan yung daanan? Saan? Bakit may jug dito? May bahay ba dito? Ito. Oh, sipag naman. Siguro pag uwi mamaya, mag-iigib pa siya. Dito pala yung daanan. Ay. Oh, may gulay. Aray. Aray. Akyat baba. Hanggat madapa. Oh, wow. Ang lalaki pala ng mga gabi mo dito, oh. Ang tataba. Oh, may gulay. Ang sarap na naman dito mga kabayan. Ito nga mga kabayan, oh, may bunot nga, oh. Ayan, oh. Saka nililinisan niya. Hi, Kuya Jose. Anong pangalan mo ulit? Oh, pero mukha kayong si Jose, hindi kayo mukhang si Joseph Estrada. Mukha kayong si Jose Rizal. Sa gupit pa lang, Jose Rizal na. Totoo, ikaw yung asawa ni Ate Marie? Totoo? Walang biro? Walang joke-joke? Hindi kasi nagsisinungaling? Ilan ang anak? Isa lang. Panganay po. Panganay. Ilang buwan? 2 buwan po. Kalahati po. 2 buwan kalahati. Hindi nga ikaw yung asawa ni Marie. Kasi yung nakausap ko doon na Marie, 5 ang anak niya. Oy, naku, hindi pala. Tapos ang pangalan ng ano yan, si Jose. Tapos kay Joseph. Nasubrahan, may sip. Wala namang sip yung sinabi niya, Joseph. Sige, hanapin ko muna yung asawa ni Ate Marie, ha? Hindi pala kayo yun. Kasi isa. Panganak po. Oh, pero sabi naman niya, 5 ang anak niya. Ilan ang anak niyo? Isa po. Oh, isa lang. Mali pala tayo ng hanap mga kabayan. Pakita ko yung picture, ha? Saan ba yung picture? Para masigurado tayo na siya talagang asawa ni Marie. Kasi mahirap naman magkamali ka, no? Ha? 5 anak na po. 5 anak ang meron doon, eh. Ilagay ko nga muna tong ano habang nag-uusap tayo. Kasi 5 anak sabi niya. Sabi ko, Ate Marie, ilan ang anak niyo? 5. Tapos, ilan ang asawa niyo? 5 din. 5. Kaya, titiyakin ko. Okay, sige. Tika. Diserbuhin mo na kita. Kasi gusto ko lang makatiyak. Siyempre, kasi pasensya na kayo, Kuya Joseph, ha? Gusto ko naman sigurado na ikaw talaga asawa ni Marie. Siyempre, hindi ko kakilala. Yung pangalan niyang sinabi sa akin. Tapos,
Itinuro lang niya na, ay, dyan siya naglilinis. Opo. Tapos sabi niya, malapit na daw. Ito ba yung malapit na inabot na ako ng 5 oras, kalalakad? Itanong ko lang ulit. Ang pangalan ng asawa mo ay si? Anong pangalan ng asawa nyo? Mari po. Marie. Ilan ang anak nyo? Isa po. Kayo, ilan ang anak mo? Isa lang po. Siyempre, isa. Pero ang sinabi ni Marie kanina, 5 ang anak niya. So, hindi yon, hindi ikaw. Ha? Opo. O, sige, pakita ko na ha, para tiyak tayo na talagang asawa ka ni Marie. O, ito, sino to? Siya po. Ito asawa mo? Opo. Ah, okay, sige. Buti na picturean natin dahil kung hindi, pupunta ako doon sa unahan, magtatawag na naman ako, Jose! Yung pala, nandito ka na. Okay, sige. O, kumusta naman, Kuya Joseph, yung pagtatrabaho? Ito po, mahirap po. Bakit nasabi niyong mahirap? Pinagtsatsagaan lang kasi may asawa na po eh. Wow. Kung baga, yung dating ginagawa niyo ay trabaho. Opo. Ngayon, lalo yung sinisipagan, doble yung trabaho kasi may baby ka na. Opo. May dagdag gastusin na. O kumusta ngayon na may bago kang baby? Yun lang po, nagkahanap buhay po. O tapos? Tapos nagbibili po ng gatas niya po. Wow. So yun yung doble kayod mo ngayon para sa anak mo na hindi lang pagkain yung iniisip mo kasi dati ang iniisip mo pagkain lang. Pagkain lang dalawang mag-asawa. Kumbaga kahit medyo banjing-banjing lang ay okay. Ngayon hindi pwede kasi hindi lang pagkain ang bibili nyo. Pati gatas binibili mo na. Opo. Namili po ako kanina po ng isang repak Isang ripak na gatas. magkano yon? 120 po. 120. Yung maliit lang. Opo, Anong klaseng maliit lang. gatas? Bill brand po. Ha? Bill brand po. Bill brand. Bear brand. Opo. Tapos, ano pa, bukod doon sa Bear brand, ano pang binili mo? Kape po. Kape. Tabako ng asawa ko po. Nananabako si Opo. Marie? O ikaw nananabako din? Opo. Di ba may tabako ka na? Opo. Bakit binibilang? Paggabi po. Marunong din sumakay. Ay, Diyos ko. Sabi mo sa kanya, Marie, ako lang magtatabako. Ikaw wag na. Kasi meron ka naman ng sigarilyong di maubos. Paggabi po. Tapos pag sa gabi, kanta mo, sigarilyong di maubos. O, di ba? O habang nananabako siya, kumakanta ka ngayon ng sigarilyong di maubos. Bigas? Walang bigas? Wala po ng bigas. Bakit walang bigas? Kasi po naisip ko yung gatas po ng anak ko. Kaya hindi ko po nakabili kanina po. Bakit magkano bang pera dala mo, Kuya Joseph? Wawan to lang po. Sakto lang po sa ano. Pinagpaano ko po sa asawa ko po kanina. Bakit anong ginawa mo sa wanto? Ay, yung wanto, makabili na sana ng bigas. Bakit gatas lang, tabako, kape, asukal? Yung bigas wala. Nasaan yung ibang pera? Pa-check up po. Tapos gamot. Opo. Tapos gamot po. Oh. Bali, 500 lang po yung nagastos ko po kanina. Ang wanto, nabawasan na ng 500 para doon bili ng tabako, bili ng gatas, bili ng kape, bili ng sukal. Yung iba, pinang check up, tapos binili ng gamot. Opo. Tapos pang gasolina ko po. Tapos gasolina pa. Opo. Dahil dito mga kabayan, pinakamaliit, pag pumunta ka ng bayan, gasolina mo or magbayad ka doon sa may motor, 500. Matik yung mga kabayan. Maliit yun, pero pag may karga ka, meron ka mga root crops na ibababa galing dito papunta doon sa bayan, pag hinakot yan, maliit yung 500. Mag-budget ka ng 1,000 plus yung magbubuhat pa. Opo. So ganon. Kaya kahit sabihin mo sa kanila na magbenta sila ng 5,000, less mo na doon yung gross yun ha. Less pa kasi doon yung gasolina, yung naghakot, no? At saka pameriendahin pa nila yan, etc. Yan ang nasaksihan ko dito eh. Kaya ang neto nila sa 5,000, Diyos ko, 2,000 or more yung kanilang neto doon sa root crops nila. Pero grabe yung mga kabayan yung hirap ha. Grabe yung hirap mga kabayan bago mo makuha yun. Tapos ang ending, ito nga sinasabi ko mga kabayan, ang hirap talaga pag mahirap ka, pag nagkasakit ka, wala talaga mga kabayan. Tulad nito, may kinita sana na kapiranggot, imbes pambili sana ng pagkain, bigas, pero wala. Kasi napunta doon sa gamot, napunta doon sa ibang bagay. Kasi may sakit ka, wala ka ibang pagkukuhanan. So ngayon, ang ending,
magtiis ka, no, kapi-kapi na lang. Kaya lagi kong sinasabi mga kabayan, kahit wala silang bigas dito, kahit gaano kapagod yung ginagawa nila, basta may kape lang at asukal, masaya sila, ayos na, di ba? So katulad ngayon, no, yung 1,002 ay nabawasan na ng 500 para sa pangailangan nila, pero walang bigas at ulam, tabako, kape, kasi busog na sila doon. Pero pakisabi doon sa asawa mo, kay Ate Marie, na hanggat maaari, wag siya magyusi, lalong-lalo na may bata ngayon. Kasi kung ano yung nasisip-sip niya, siyempre karga-karga niya yung bata, kinakausap niya yung bata, hinahalikan niya yung bata, yung usok na nilalanghap niya, malalanghap din doon sa bata. Hindi lang siya magkakasakit, mas lalong magkakasakit yung bata kasi nalalanghap yung usok. Yung second smoker pa naman yung madalas ang nagkakasakit. Tama na kamo yung sigaryong di maubos. Huwag na dagdagan ng sigaryong maubos. Magastos! Magastos. Diba? Pero yung sigaryong di maubos, di magastos, diba? Nakakapagod nga lang. Nakakapagod lang. Mangmanyaman pa, no? Diba? Di, joke, ha? Huwag, kasi kawawa, nagkasakit si misis mo, plus magkasakit pa yung bata. Yung bata, mas mahirap magkasakit. Alam mo kung bakit? Siyempre, pag mga baby, mas malaki ang gastos, mas mahal, hindi mo pa matatanong ngayon kung anong sakit niya, kung anong nararamdaman niya. Basta iiyak na lang siya. Lalong malaki ang gastos mo. Malaking problema. Kaya i-encourage mo yung asawa mo habang bata pa, tigilan mo na yung tabako. Ako na lang tabakuin mo. Huwag ka na magtabako na may usok. Ha? Paggabi. O sa gabi ka na lang. Yung sigarilyo hindi maubos. Ha? Kuya Joseph, kasi delikado sa bata. Okay, so ano bang pinagbinta mo? Bakit nakawanto ka? Anong bininta nyo, Kuya Joseph? Ito po, gabi. Bakit ang liliit? Ganito di bang kaliit yung sigarilyo? Kaya pala ayaw ni Miss. Mayroon po doon, Sabi ko si malaki po. Ay, saan? Ito po. Pero yung iba, nabenta na po. Ay, ito. Yung iba nabenta na. May malaki pa dito. Opo. Nabenta lang. Opo. Pero, alam mo, ang sarap niyan ilaga. Tapos, isawak sa asin na may lara or Opo. asukal. Ilaga mo yung ganyang kalilit, mga kabayan. Imerienda mo yan with matching hot coffee. Ay, aray-aray. Ang charap-charap, manyaman. Nakastikim ka na ba ng nilaga? Hindi pa po. Dito ka man, Joseph. Hindi ka pa nakatikim ng nilagang, anong ang tawag dyan? Galyang? Opo, galyang po. Or gabi? Opo. Subukan mo. Ang sarap ilaga yan. Ilaga, hugasan mo syempre. Tapos ilaga mo, parang kamuti din. Di ba kamuting baging? Ilalaga mo siya. Tapos iano mo, isawak mo lang yan sa konting asukal. Ang sarap na. No, para ka na nakakain ng kanin. Kasi kami po, tinatanggalan namin po ng balat. Pwede. Pwedeng may balat. Laga po. Paano kayo? Tanggalin ng balat po, tapos bigay po doon sa mainit na tubig. Tapos may asin po, bitsin. parang gulay style. Balatan, lagyan ng tubig, palambutin, tapos gulay style. Gulay style yun. Pero kung ilaga mo lang siya na may balat, saka mo lang balatan kapag naluto na, pag lumambot na, kainin mo. Try mo, ha? I-try mo. Ka-harvest ka kahapon, di ba? So, ilang buwan mo na itong tinanim yung gabi mo? 2 buwan lang po. Ha? 2 buwan? Kung hindi ganun kalalaki. Maliliit lang. Maliliit lang. Bakit, di ba sabi nila, inaabot pa ng ilang buwan yan bago i-harvest? Yung ano po, yung anong tawag doon sa ano? Ibang klase. Opo. Okay. So, mga ganito, 2 buwan, pwede yung na. Katulad na pong Opo, yung So, sorry. So, ganun po pala mga kabayan, iba-iba pala. Merong ganito na 2 months or 3 months pwede na. Kasi hindi naman talaga siya talagang lalaki. Pero yung isang klaseng gabi po mga kabayan, kailangan umabot ng halos 1 taon o ilang buwan para lumaki. No? Once a year lang ang harvest noon para lumaki mga kabayan. Pero ito, 2 months pwede na. At ganito na yung kinalabasan niya, pero mayroon pa dyaang mas malaki nung binante nyo kahapon. So, kaya pala marami ditong bunot kasi ito yung yan po yung pinag-ano. So, anong gagawin dyan? Itanim ko na naman po ulit. Okay. So, kaya pala nandito ka kasi magtatanim ka na naman, naglilinis ka na naman para padamihin mo ng padamihin.
Oh. Pag walang harvest, anong ginagawa nyo? Mamumuso po. Ito nakikita kong mga ano, Opo. mga saging butulan ito. Opo. Yan, mga saging-saging. Tapos butulan. after ng ano, pagkatapos mamuso, bukod sa pamumuso, ano pang ibang ginagawa nyo, Kuya Joseph? Mag-igib po, tapos manguha ng kahoy. Ganun. Tapos, yung nakatapos ng kahoy po. Punta na po doon sa baba, magbalat ng puso po. Dati anong ginagawa mo nung wala ka pang anak? Namumuso din po. Ganun din. Oh. So ngayon, nadagdagan yung gawain mo kasi si Mrs. hindi Makagalaw po. makagalaw dahil siyempre may anak na. So sa'yo lahat ngayon. Paano yung pagluluto? Ako lang po magluluto. Pati ikaw na yung nagtatrabaho, pati pagluluto ikaw na din. Oh, Hindi maasikaso ni Mrs. ngayon hindi po. kasi maliit pa yung bata. Maliit pa yung At napupuyat din siya sa gabi kasi siyempre umiiyak yung bata. Pag gabi, nagpapadidi, magtitimpla ng ng dede niya, gatas. 'Di ba? Opo. So ayan, continue sa paglilinis si Kuya Joseph, no? Dahil siyempre, sayang naman yung punta niya dito kung pauwiin lang natin na na kunti lang ang nagagawa, no? Sayang yung pagod niya. So pagawain muna natin doon sa ginagawa niya. Then pahingahin natin mamaya. Yayain natin pauwi. Kasi kailangan na mag-yusi ni Marie, kailangan na magsigarilyo ni Ate Marie. No? Nag-alarm na mga kabayan. Kaya kailangan umuwi muna. Opo. Joke-joke lang yun ha. Alam mo yung joke-joke. Opo, alam ko. Oh, joke-joke lang yun. Pero kung tutuhanin mo, bakit hindi? So ayan po mga kabayan, ang ginagawa, bunutin, tanggalin yung mga Dahon-dahon. dahon-dahon, tanggalin yung laman, yung mga laman na nakadikit dito mga kabayan, no. Ganito kasi mga kabayan na. Ito. Ito, bunutin nila. So ito yung puno. Ito yung mga nakausli, katulad niya mga kabayan, oh. Yung mga nakausli. Ito yung tinatanggal na ayun, oh. Tapos, recycle lang. Pagkatapos mong bunutin, ibabao na naman. O, ganyan po. Tulad ng ginagawa ngayon ni Kuya Joseph. So, ganyan. Bakit yung tanim mo paano? Patagilid, hindi yung patayo. Pag ganyan lang. Ha? Tapos yung ano niya po, yung... Patagilid? Na po. Tumubo din po. Saan bang tutubo niyan? Dito. Tapos yung... Ito to. Oh, okay. So, kailangan patagilid para mga kabayan, hindi patayo. Hindi pa tayo. Bunutin, itanim, bunutin, itanim. Yan. Bakit may galon doon, Kuya Joseph? Galon ko po, tapos igib ko po. May laman na? Wala po. Wala pa. So, ibig sabihin, uuwi kayo ng bahay, ay dadaan pa kayo ng igiban? Opo. Saan naman dito yung igiban nyo? Doon po. Malapit, malayo? Medyo malayo. Aray, medyo malayo daw. Okay, sige. Nandito na tayo eh. Ano bang
ginagawa nila dyan? Bakit ang iingay? Naglalaba po. Yung mga hipag ko po. Tapos, Tapos, kung matapos silang maglaba po, akyat na naman sila po dun. Sa bahay. kaya pala parang may pinapalo o namumuto ng kahoy. Nagsisira pala ng ng damit, hindi naglaba. Sinira nila yung damit nila. Sinira lang po yung damit nila. Tinan mo, may naglaba bang, akala mo, nagputol na ng kahoy? Yun pala, naglaba. Tamang-tama, pagkatapos nila diyang banlawan, sira na lahat ng mga damit nila, no? Sirap. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa si kay Joseph. Kasi, dama mo yung hirap. Yung hirap ng buhay. Pero, marunong tumawa, no? Marunong tumawa, nakikipagsabayan pa sa joke-joke natin. Yun yung sila na matagal na panahon na tinatago lang nila. Dahil siyempre, sino bang makakausap nito palagi? Ako lang siguro umakit na kabundukan ng sobrang ingay, no? Pero pag dumarating tayo, marunong silang ngumiti, tumawa. Kaya lang sa buhay-buhay nila, nakakalimutan, wala silang oras, kundi puro lang dito nakatuon sa trabaho nila. Kaya, masipag, basta masipag po mga kabayan, no, natutuwa ako, no, kahit malit ang kinikita, basta masipag, kahit papaano merong pambili ng pagkain, natutuwa ako sa mga ganyan. Hindi yung hirap na yung buhay, tapos hindi ka pa kikilos. No, sige ka lang dasal, dasal, dasal. Pero aanhin yung dasal without action, wala. Hindi ka pa rin makakain. Kailangan magdasal ka, sabayan mo ng gawa. Hindi ka magugutuman, magkakaroon ka ng biyaya. 'Di ba? Sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ganun po mga kabayan. Tulungan kita, gumawa ka, no? Ibig kong sabihin, tulungan kita, gumawa ka, habang may ginagawa ka, bigyan ka ni God ng lakas para magawa mo yung tungkulin mo o obligasyon mo sa iyong pamilya. So ganyan po mga kabayan, hindi puro dasal na wala namang ginagawa. Saan papunta? Ito. Ito po yung daan. Dire-diretso na naman yan. Opo. So mag-igib, nandito na kami, sama na kami. Para makita natin kung gaano na naman to kalayo. Ito malayo na tong tataniman niya, ha. Sabi niya medyo malayo pa daw. So siguro kalahati. Kuya Joseph, may nakita akong parang mayroon doong alulod. Saan po? Doon. Opo. Wala na pong tubig po yun. Bakit? Tubig ulan lang yon? Opo, tubig ng ulan. Pero dati nung may tubig, nag-iigib kayo doon. Hindi po. Pero bakit mayroon doong parang igiban? Pag, po lang yun. Paglalabahan lang po. May nakita ako eh. Ito, sibol talaga. Opo, sibol talaga po. Hindi nawawalan ng tubig dyan. Opo. So ayan po mga kabayan, ha. Hinukay po yun. Dito po sa bundok, kabundukan, hindi kasi to normal na bundok mga kabayan. Talagang gubat na ito. Talaga to. Kabundukan as in. Walang tubig, hindi pwedeng mag-deep well, hindi pwedeng mag-gripo. Diyos ko, nating kupong-kupong pa. Ewan ko. Mawala na natin sa mundo. Hindi to malagyan ng deep well, gripo, etc. etc. Hindi to kapatagan ng mga kabayan na maglagay tayo ng gripo at deep well. Dito ang tubig na sibol at tubig ulan. The rest, wala na. Malayo man o malapit, magtiis ka mag-igib. Ganon po dito mga kabayan. Kahit sabihin mo pang gagawa ka ng ilang deep well dito. Wow, ang sarap pakinggan mga kaibigan, iba't ibang huni ng ibon.
Oo nga. Wala, grabe naman to. Ang layo naman. Ay, narating na rin natin ang magandang sibol na nakatago dito sa kabundukan. Wow, ang linaw. Umulan, uminit, may laman. Opo. Umubuti naman nilagyan yun ng ano, ang yaman sa tubig dito mga kabayan. Wow, grabe. Natural, mineral po mga kabayan. Nagaling talaga sa sibol. Ayan. Galing Sa po mga sa kahoy. kahoy, may batong malaki dyan tapos puro kahoy. Ito, walang lilinis pa dyan mga kabayan. Napakalinis. Ayan o, ang linaw ng tubig o. Umulan, uminit, ay nandyan yung tubig. Diba? Butin lang Kuya Joseph, yung tawag nito, yung punduhan niya ay hinukay nyo. Opo. Makaipon ng Tubig. maraming tubig. Sa iba kasi hindi eh. 'Di ba? Yung ano lang, tuloy-tuloy yung agos niya, nilalagyan lang nila ng parang alulod. Opo. Pero dito, ayan oh, malalim. Talang ginawa nila ng hinukaya nila mga kabay na pabilog para mag-ipon ng tubig. Para pag naglaba din siguro, nag-igib, sandok na lang, sandok. Ayan oh, ang linaw mga kabayan. Kailangan hindi maiwasan na magkaroon ng dahon. Pero malinis naman kasi dahon naman yan na galing sa itaas din na nagkalaglagan dyan. Pero super linis mga kabayan. Diba? Ganyan din ang tubig namin sa amin. Kinukuha din namin dyan sa ganyang sibol din. So dito pala kayo nag-iigib, Kuya Joseph. Marami ba nag-iigib dito? Marami po nag-iigib po dito. Pero kukunti lang yung bahay dyan, di 5 lang kayong bahay nandyan. Yung iba Dito dumadayo. Saan? Dito. Meron pa po dito. Ah, meron pang tao dyan? Opo. Saan ang daan? Ayun po, diretso po yun. Mga ilang bahay nandyan? Mga 6 po siguro po. Mga maliliit din? Opo, maliliit din. Oh, meron din palang mga bahay dyan. Malayo. Malapit doon sa sa pagganunan sa sa pulse. Ay, apo, malayo na pala yun. Malapit doon sa falls na. Opo. So, ayan, grabe yung gawa ngayon ni Kuya Joseph. Linis na ng kaniyang pananim, nakatanim pa, no, nakaigib pa. Oh, 'di ba? Masipag. Pag wala ka pong sipag po, wala pong nilaga. Ha? Pag wala ka pong sipag, wala pong nilaga. Pwede naman. Yung mga batong malilit, ilaga natin. Tama. Kung hindi ka magtiyaga, hindi ka masipag dito sa kabundukan, lalo kang gugutumin. Opo. Wala kang makain. Kaya kahit mahirap ang ginagawa, kahit maliit ang kinikita, kilos pa din. Opo. Kaysa sa wala, ano? Opo. Oh, ganun lang. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga lang. Makatabako lang po. Ang tabako, dati sa patag na hindi pa ako pumupunta ng kabundukan mga kabayan, no? Magagalit ako, ayaw kong magbigay ng tabako. Pero dito kasi sa kanila, parang normal lang talaga mga kabayan. Bata, matanda, babae, lalaki, no? Meron pa ngang sobrang bata pa. Opo. Nagtatabako na kasi panglaban nila sa lamig. Mm. So parang naging open-minded ako sa kanila. Hindi mo na pwedeng pagbawalan kasi nga yun na yung culture nila, panglaban sa lamig dito. Feeling nila para silang mamamatay sa lamig pag di sila makatabako. Or yung iba naman, hindi nawawalan ng apoy sa loob ng bahay. No?
Dahil doon nga sila nagpapainit. Opo. Para wala Iniihaw nila yung kanilang paa. Yung mga bitis. para walang lamok po. Para walang lamok at walang lamig. Ganyan lang. Kaya mahirap na pagbawalan mo sila sa UC. Sa pagsisigarilyo. Opo. Yan na sila eh. Kahit nga walang pera eh. May kape lang at saka tabako, ayos na. Masaya na sila. Tanggal na yung lamig at gutom. Malayo papuntang taniman, malayo din papuntang igiban. Plus, uuwi ka pa. Kailang, wala kang maiinom kung hindi ka mag-igib, Kuya Joseph. Opo. Yan. Ako na lang po. Ha? Ako na lang po. Hindi kasi mabigatan ka. Hindi, ayos lang po. Hindi, mabigat sa'yo. Pagod ka pa naman. Ayos lang po. Ha? Ako na lang po. Magdala po. Ako na lang magdala. Dali mo dito. Okay na. Okay na. O, sige, lakad ka na. Ha? Ako na lang po. Bakit? Ako na lang po. Kakahiya po. Baga pagalitan ka ni asawa mo. Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi. Ako na lang kasi baka mahirapan ka. Kawawa ka. Pagod ka pa naman. Tapos mamaya makita ka ng asawa mo. Pagalitan ako. Bakit hindi ako nagbitbit nito? Ha? Ako na lang po. Ha? Ako na lang po. Ikaw na lang? Oh. Sigurado ka? Oh. Oh, sige. Bahala ka na magdala lahat yan. Oh. Ay, ano to? Nahulog na. A few moments later. So, ayan mga kabayan. Nandito na tayo muli sa kanila. Ay, nako, Ate Marie. Sabi niyo, malapit lang. Diyan lang. Diyos ko. Ang layo pala. Okay, sige. Dahil napakasipag mo, deserve mong makatanggap ng biyaya. Salamat po. Maraming salamat po from Tita Mona. Salamat po sa walang sawang pagmamahal. Salamat. Biyaya po na dumating po ngayon. Salamat po. Okay, sige. Dito na kami sa mga kabayan. Huwag niyo pong kalimutan, paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye. Okay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.